Kudaman, ang epiko ng Palawan. Noong unang panahon, mayroong isang ilog na kilala sa tawag na Tabunganan. Ang ilog na ito ay kilala din sapagkat mayroong mga masasamang elemento. Pinaglalaroan ng mga ito ang mga taong nagpupunta sa ilog sa iba't ibang paraan. Isang araw, ang magkaibigang sina Tuan Putli at Ambaynan ay nagplanong pumunta sa nasabing ilog upang mangisda at magsaya. Mahal kong muta-muta, kami ni Ambayanan ay nagplano pumunta sa ilog. Lalangoy kami at mangisda upang maipagluto kita ng para sa hapunan. Maaari mo ba akong pagbigyan? Nagawa mo na nga magplano ng hindi nagsasangguni sa akin, hindi ba? Kung talagang nais mong humingi ng aking pahintulot, noon pa man sana ay nagsabi ka na sa akin. Ang punto mo ngayon ay pinapaalam mo na lamang sa akin na ikay pupunta sa ilog. Pahintulutan mo ba ako o hindi? Alam mo kung gaano kita kamahal, Tuan Putli. Matagal nang walang kinukuhang buhay ang ilog at ayaw kong ikaw ang mawala ngayong taon. Kaya ko iyon. Ang mga nawawala lamang sa ilog ay pawang mga matatanda at mga bata na hirap lumangoy. Ako si Tuan Putli, ang pinakmahusay lumangoy sa ating nayon, lalo pat sa ilog Tabunganan. Alam mo yan, bago mo pa man ako naging kabiyak. Sa tingin ko'y wala na tayong pag-uusapan pa. Nais ko lamang ipabatid sa iyo na masama ang aking kutob sa iyong plano. Ngunit ikaw naman ang laging susunod, hindi ba? Laging ikaw ang tama, kung kaya't wala na ako magagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Alam mo ang bayanan, masaya ako ngayon. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakapunta dito sa ilog. Mahal na mahal ka lamang ng iyong kabiyak, Tuan, kung kaya't pinagbabawalan ka niya pumunta dito sa ilog. Oo nga pala, kailangan kong mangisda. Pinangakuan ko siyang ipagluto ko ng aking mga huli. Hays, ang mabuti pa, maghiwalay tayong dalawa upang marami tayong matunton ng mga isda. Makalipas ang ilang minuto, ay naging abala ang dalawa sa panghuhuli. Hanggang sa may nakitang malaking ulang si Tuan na may gintong sipit. Nais niyang mahuli ito kung kaya't walang kapagurang sinundan niya ito hanggang sa ito'y kanyang natakma. Ngunit ang kanyang itong tignan ay walang ulang sa kanyang kamay kundi isa lamang tuyong dahon ang naroon. Tuan Putli, oras na upang umuwi. Hinahanap na ako ng aking ama at gayon ka rin. Hinahanap ka na din ng iyong kabiyak. Tuan Putli, nasaan ka? Sa dalampasigan, nakita ni Ambaynan ang buslot na gamit ni Tuan at ito'y maraming dugo. Sa di kalayuan naman ay naroon ang kwintas ni Tuan. Nooy na siguro niyang mayroong nangyaring masama sa kaibigan. Mabilis siyang pumunta sa tahanan ni Muta-Muta upang ipaalam ang nangyari. Bakit ka nagtatakbo ang Baynan? Nasaan si Tuan? Kanina ko pa siya hinihintay. Iyan ang dahilan kung bakit ako naparito, Muta-Muta. Bigla na lamang nawala sa ilog si Tuan at nakakatakot pa eh. Nakita ko ang kanyang muslo na may mga dugo. Gayon din ang kanyang kwintas. Patawad, Muta-Muta. Ginawa ko ang lahat upang siya makita, ngunit ako ay nabigo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang masamang engkanto naman ang gumawa nito. Ito ay aking nakita sa aking pangitain, ngunit matigas ang ulo ni Tuan. At makasarili kaya tignan mo ang nangyari. Anak, magmadali ka at hanapin mo ang aking anak na si Tuan Putli. Dalhin mo ang iyong armas at ibaba at magtungo ka sa ilog. Ama, ang masamang elemento ang kumuha kay Tuan Putli at hindi ko kayang makipagdigma sa kanila. Ang kaya ko lamang ay ang lumaban sa mga katulad kong mortal gamit ang aking itak. Nang marinig ni Mumuta ang pahayag na ito, sandaling nawala ng pag-asa si Mumuta. Naluha na lamang siya at tumingin sa kalangitan. Inisip kung ano ang nararapat na gawin. Bigla niyang naalala ang isang nilalang na maaaring makatulong sa kanya. Binata ng alapaap, binata ng alapaap, binata ng alapaap. Kung ako'y iyong naririnig, makipag-usap ka sa akin. Kailangan ko ang iyong tulong. May kumuha sa aking anak na si Tuan Putli. Narinig ko ang iyong pagtawag. Paano kita matutulungan? Pakiusap. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mahanap ang aking anak. Siya na lamang ang lahat sa akin. Hindi siya maaaring mamatay. Gagawin ko ang lahat upang siya'y makabalik. Sabihin na nating tutulungan kita. Ngunit ano naman ang magiging kapalit ng aking pagtulong? Wala akong kayamanan. Ang maibibigay ko lamang sa iyong kapalit
ay ang pagsilbihan ka at maging iyong alipin. Ngunit sa saklaw ng iyong kapangyarihan, hindi mo kailanganin ng alipin. Paano kung hilingin ko mapasa akin ang iyong anak bilang asawa? Wala na rin namang magagawa ang kanyang kabiyak sa ngayon upang siya ay maibalik. Pumapayag ako sa iyong nais. Ano man ang naisin mong makuha na may kinalaman kay Tuan ay mapapasa iyo. Maging kahit ito pa ay ang aking anak, masusunod ang iyong kahilingan. Pumaroon ang binata ng alapaap sa ilog. Naghanap siya ng naghanap hanggang sa may nakita siyang kaliskis ng buwaya. Nagkaroon ng idea ang binata ng alapaap kung ano nga ba ang nangyari kay Tuan Putli. Kaya nagtungo siya sa mga grupo ng mga buwaya upang ipatanong ang tungkol sa kanyang sadya, ngunit lahat sila ay isa lamang ang sinasabi. Hindi ko alam. Itanong mo sa aming pinuno. Maaari mayroon siyang nalalaman. Hari ng mga buhaya, ako'y may hinahanap na magandang dilag. Kaninang umaga lamang ay lumangoy siya dito sa ilog kasama ang kanyang kaibigan. Ngunit bigla na lamang siyang naglaho. Mayroon ka bang nalalaman sa kung ano ang nangyari sa kanya? Kaninang umaga lamang ay naghuli ako ng uminom na usas sa ilog. Ako ay nakahuli ng isang hayop na palutang-lutang sa ilog. At hindi ko mawari kung ano yun. Basta ko na lamang iyong inatake. At kinain, ngunit hindi ako sigurado kung ito nga ba ang iyong hinahanap. At mayroong natira sa pagitan ng aking mga ngipin. Maaari mo itong kunin at baka sakaling ito'y makatulong. Ibinuka ng buwaya ang kanyang bunganga. Sa pagitan ng mga matatalas ng mga ngipin ay nakita ang maliliit na bahagi ng kuko ng isang tao na siyang ngang kay Tuan Putli. Inihatid ito ng binata ng alapaap kay Mumuta at Muta-Muta. Ito lamang ang aking nakuha sa parte ng katawan ni Tuan Putli. Siya ay aksidenteng nakain ng pinuno ng mga buhaya sa ilog sapagkat napagkamalan siya nitong isang usa. Ang aking mahal na si Tuan Putli, ngayon isa na lamang bahagi ng kuko ang natira. Hindi nararapat ang nangyari sa kanya. Kagaya ng ating mapagkasunduan, ano man ang bahagi ni Tuan na iyong makukuha, ito ay mapapansa iyo. Nais ko sana siyang handugan ng nararapat na seremonya ng mga patay. Ngunit upang matupad ang ating nakasunduan, ay ibibigay ko sa iyo ang kapiraso ng kuko ni Tuan bilang pagtupad sa aking sinumpaang pangako. Umuwi na ang binata ng alapaap. Inilagay niya ang kapiraso ng kuko ni Tuan Putli sa maliit na gintong baol. Kapag dakay, maririnig ang tinig ni Tuan Putli na nagmumula sa baol at habang tumatagal ay pabilis ito ng pabilis hanggang sa ito'y sumabog. Lumabas si Tuan Putli sa sumabog na gintong baol. Lalo itong bumata at gumanda kumpara sa dati niyang anyo. Nang malaman niya ang nangyari ay pumayag siyang maging kabiyak ng binata ng alapaap bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagsagip sa kanyang buhay. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa, ngunit ang kanilang pagsasama ay natapos din agad sa di inaasahang pagkakataon sapagkat nabighani ng husto si binata ng alapaap sa isang binibini na nagngangalang binibini ng saitang dagat. Siya ay asawa ng isang magiting at matapang na mandirigma na nangangalang Kudaman. Maaari ko bang malaman ang iyong ngalan, Binibini? Kilala ako sa lupang ito bilang binibini ni Saitang Dagat. Nakita ko na ang lahat ng babayan sa lupaing ito. At ito ang unang beses na nasilayan kita. Ikaw ang pinakamagandang dilalang sa dagat, maging sa hangin at lupa. Mapangahas na salita para sa Ginoong na kakakilala pa lamang sa isang binibini sa tono ng iyong pananalita ay isa kang likas na mabuladas sa kababaihan. Tignan natin kung masabi mo yan. Hanggang sa huli, ako'y nabighani sa taglay mong ganda at kaya kong isuko ang lahat maging aking asawa. Sabihin mo lamang. Ako ay mayroon ng kabiyak at siya'y ay si Kundiman. Kamatayan lamang ang makakapigil sa akin upang ibigin ka. Ika'y aking liligawan umaga man o maggabi. Mag-uumpisa akong ligawan ka, mapasa akin ka lamang. Gusto ko ang tiwala mo sa iyong sarili at determinasyon. Pinagkahanga-hanga mo ako. Sige na tanggapin mo ang bulaklak na ito bilang tanda ng taglay mong kagandahan. Punong-puno na ako sa iyo, bata ng alapaap. Halos hindi ka na uuwi dito. Ginugol ko ang buong araw ko sa paglilinis ng ating tahanan at pagluluto. At
At kapag umuwi ka, natutulog ka lamang. Alam kong meron ka ng kinababaliwang ibang babae. Ayaw mo na bang maglaan ng oras sa aking piling? Hindi mo na ba ako gusto? Patawad. Nais kong humingi ng paumanhin sa iyo. Tuwan putli, ngunit siya na lamang ang nais ko. Siya lamang. Gayun ba? Dapat sana ipinagbigay alam mo na agad sa akin. Hindi mo na sana ako nahiniling ang iyong maging kabiyak kung wala ka nang nararamdaman sa akin. Ihanda ko na ang aking mga pag-aari. Surutan Tamparan, Ama. Nagtungo ako rito upang ibalik sa poder mo ang iyong anak. Dapat siyang parusahan sa kasalanang pakikiapid. Lahat ng aking nasasakupan ay nagsasabing siya ay nakikipagkita sa isang lalaki na ang ngalan ay binata ng alapaap. Ama, iyon ay isa lamang masugid na manliligaw. Matigas ang kanyang ulo at hindi mabali. Oo, totoong minsan kami ay nagkasalubong. Ngunit minsan ay hindi ko nilapastangan ang didig na Kudaman para sa binatang iyon. Alam mo anak kung ano ang karapatang parusan ng pakikiapid sa ating pamilya. At kung ikaw ay mapatunayang inosente, wala kang dapat ipanggaba sapagkat mabubuhay ka mula sa pagkakamatay. Bilang iyong ama, ikaw ay aking hatulan sa pamamagitan ng pagpugot sa iyong ulo sa salang pakikiapid. Gagawin ko ito 1 buwan mula ngayon sa gitna ng dagat. Kailangan ko nang umalis, Ama. Nais ko makita ang lalaking iyon. Lahat ng ginawa niya sa akin ay may karampatang parusa. Maging ito man ay mabuti, ito'y aking susuplian. Sa paglalakbay ni Kudaman para hanapin si binata ng alapaap, ay may nakita siyang isang babae na iyak ng iyak na wala sa sarili. Ang babaeng ito ay si Tuwan Putli. Anong nangyari sa iyo, Binibini? Bakit ka narito at umiiyak? Ano ang iyong pangalan? Ako si Tuwan Putli, anak ni Mumuta. Iniwan ako ng aking kabiyak dahil sa ibang babae. Alam kong likas lamang sa mga lalaki ang maakit sa maraming babae. Ngunit sabi niyang ayaw niya sa akin. Para akong basura na itinapon pagkatapos gamitin. Ako si Kudaman, isang kilalang mandirigma. Hindi tayo magkaiba ng pinagdadaanan. Ang aking kabiyak ay nagkasala din ng pakikiapid at ngayon wala akong maiharap sa mukha ng aking nasasakupan. Nawalan ako ng dangal dahil sa kanyang ginawa. Ngunit alam mo, hindi nararapat sa isang katulad mo ang makaranas ng katulad ng nararanasan mo. Walang babae sa mundong ito ang dapat makaramdam ng kawalang pag-ibig mula sa isang lalaki. Hindi ko nais na makita ang sinumang babae na umiiyak. Lahat sila ay dapat na minamahal. Isa kang mabuting lalaki. Hindi ka dapat iniwan ng iyong asawa. Ilan lamang sa mundong ito ang marunong magmahal ng totoo sa mga kababaihan. At alam kong isa ka sa mga iyon. Kung ako ang iyong asawa, gagawin ko lahat para sa iyo para mapasaya ka. Hindi ba't iyan ay isang magandang ideya? Upang mabawi ko ang nawala kong dangal, ako ay nagsusumamo sa iyo upang maging iyong kabiyak. Ibabangon ko rin ang nawala mong dangal. Tayo ay magiging isa at higit sa lahat. Ikaw ay aking idideklarang pukon kung iyong mararapatin. Itong araw ng pagkahatol, malalaman ko kung ikaw ba ay tunay na nagkasala o hindi. Bilang kaparusahan, bilang iyong ama, ay pupugutan ka ng ulo sa gitna ng karagatan. Kung ikaw ay napatunayan na walang sala, ikaw ay babalik mula sa mundo ng mga patay at muling mabubuhay. Mayroon ka bang nais sabihin? Ilan may hindi ko niloko si Kudaman. Naging interesado ako sa binata ng alapaap, ngunit hindi ko tinungisan ng dilinan na aking kabiyak. Sa ngalan ng Panginoong Gagat, alam kong ako'y walang sala. Alam kong magiging patas ang Diyos. Ako si Surutan Tamparan, hari ng karagatan, tagapangalaga ng dagat. Sa ngalan ng aking pangalan, ikaw ay pinarurusahan ko ang aking anak sa paghuhusga ng espada. Makalipas ang ilang sandali, nawala at naglaho ang katawan ni Binibini ng saitang dagat. Ngunit muli itong lumutang at muling nabuo. Lumikas sa dagat ng walang anumang galos at singganda pa rin ng dati. Magandang araw, Kudaman. Ako'y naglalakbay mula sa malayo upang magbigay ng proposisyon sa darating na digmaan. Tama ka lahing Kudaman. Ang mga Ilanon ay maghahanda na upang sakupin ang ating nasasakupan at kunin ang ating mga asawa. Ang mga pangahas na iyon ay handang kunin ang ating inang lupa upang lalo pang makapanakop.
Kung maaari sana ay magsama-sama tayo bilang magkakapatid. Tayong mga pinakamalakas na mga mandirigma ng ating nasasakupan. Kung tayo ay magsasama-sama, wala makakagapi sa atin. Napagalaman kong iyon ang katipan si Tuan at hindi ko ito ikinasasama ng loob. Ano man ang nangyayari ay kagustuhan ng mga Panginoon. Minamahal ko si Tuan Putli, higit sa pagmamahal ko sa aking sarili. At ako'y nagpapasalamat na ito'y iyong nauunawaan. Makikita ng mga Ilanon ang kanilang hinahanap. Hindi ko hahayaang makuha nila ang ating inang lupa. Mula ngayon, ang ating banwa ay kilalanin bilang isa at bilang tanda. Iinom tayo sa ngalan ng sandaguan. Ito ay gulok ng ating mga ninuno. Ihalo natin ang ating mga dugo at kaluluwa. Kamatayan para sa mga Ilanon. At isinagawa ng tatlo ang sanduguan. Mula noon, ang kanilang banwa ay kinilala bilang isa. Muta-muta. Nais kong gumawa ng kalang banwa para kay Tuan Putli. Nais kong manirahan ka muna rito habang inaasikaso ko ang pagdiriwang ng tabad. Ako'y hindi magkanda o gaga kaya pumarito ka na muna at bantayan si Tuan Putli laban sa mga Ilanon. Aayusin ko ang lahat ng dapat ayusin. Aking mga mensahero, nais kong inyong ikalat sa lahat ng lalaki't babae sa ating nayon na inayayahan ko sila sa darating na pagdiriwang ng tabad. Ako'y naghanda ng 80 tapayan ng alak para sa gaganaping pagdiriwang. Iparating ninyo ito sa lahat. At isa pa, ang hatol sa binata ng alapaap sa salang tunang ay hahatulan sa darating na pagdiriwang. At ang tatlong banwa ay naging isa na lamang laban sa mga Ilanon. Ikalat ang balitang ito at kayo ay bibigyan ng karampatang bayad. Magkakaroon ako ng mahabang paglalakbay at ito'y magtatagal ng 7 taon. Ang aking pangunahing pakay ay magdala ng mga kasuotan para sa aking kabiyak na si Tuan Putli. Sasakyan ko ang aking lilang bakaw na si Linggisan. Ganun ba, Kudaman? Kung gayon, sino ang mangangalaga sa iyong tahanan at kaligtas ng iyong kabiyak? Ikaw kapatid na muta-muta. Habang wala ako ay ikaw ang mamamahala sa aking nasasakupan at poprotekta mula sa mga Ilanon. Kung iyan ang iyong nais, kapatid, buong loob ko itong tinatanggap. Mabuti na lamang at kasama ko si Linggisan sa aking paglalakbay dahil dito ay nakakalipad ako. Napakaganda naman ng iyong bakaw. Ano ang kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan ay Linggisan, ang pinakamalaki at pinakamalakas na ibon sa aking nasasakupan. Napakaganda at kagilagilalas ng iyong ibon. Sana ay makasakay ako sa kanya pagdating ng araw. Kung iyan ang iyong nais, Binibini. Oo nga pala, ang pangalan ko ay Kudaman, isang kilalang mandirigma sa aking nasasakupan. Ako naman ay kilala sa tawag na Binibini ng Lunting Punay. Ako ay mayroong isang malayong paglalakbay. Babalikan kita sa oras na ako ay magtagumpay. At ipinapangako ko sa iyo na tutuparin ko ang iyong pangarap na makasakay kay Linggisan. Hihintayin kita, Kudaman, maging magpakailanman. Kung kasing ganda mo ang maghihintay sa akin, gagawin ko ang lahat. Ito ang lahat ng mga kasuotan sa aking pag-aari. Lahat ng mga ito ay may mga sariling kwento at nagbula pa sa aking mga ninuno. Ito ay nagpasa-pasa na sa aming mga henerasyon. Lahat ng mga iyan ay magaganda at maayos ang pagkakayari. Hindi ka panipaniwalang ito'y sobrang tanda na at yaring sobrang ganda pa rin. Ako'y pipili lamang ng iilan para sa aking kabiyak at mga kamag-anak. Siya nga pala, nagdesisyon na ang Panginoon ukol sa aking anak na si Binibini ng Saitang Dagat. Siya ay napatunayan na walang sala. Nais kanyang makausap. Hinahanap ko na ang iyong piling. Matapang naman dirigma. Ngayon ay napatunayan ng wala akong sala. Nais kong bumalik sa iyong piling. Ako'y pumapayag sa iyong nais, ngunit hindi ako magdedesisyon. Pumaroon ka sa aking banwa. Makipag-usap ka sa aking puko na si Tuan Putli. Kapag tinanggap ka niya bilang kapatid, ikaw ay aking magiging ikalawang asawa. Maraming salamat, Kudaman. Ako'y maglalakbay na at paroroon sa iyong puko na si Tuan Putli. Ako ay nangako at lahat ng aking pangako at salita ay hindi ko binabaliwala. Naparito ako upang tuparin ang iyong hiling. Ngunit bago iyan, mayroon akong nais na itanong.
Patagal ko na itong iniisip. Ano iyon, Kudaman? Nais kong ikaw ay aking maging asawa. Ang aking puko na si Tuan Putli ay pakikisamahan kang mabuti at ituturing ka bilang isang tunay na kapatid. Ako ay lubos na nagagalak. Mula ngayon, ikaw na ang aking hari. Mula sa araw na ito hanggang sa huli. Ngayon ay atin nang tuparin ang iyong kahilingan. Sasakay tayo kay Linggisan at babalik na ako sa aking banwa, sa aking tahanan. Makaraan ang 7 taon, nakauwi na si Kudaman sa kinilinggisan kasama ang kanyang bagong asawa. Sila ay may dalang iba't ibang uri ng makukulay na kasuotan muli sa iba't ibang banwa para sa paghahanda sa darating na pagdiriwang ng Tabad.